Ang pinagmulan ng away ng pusa at daga. Noong unang panahon, bago pa man matutong matakot ang daga at bago pa maging mabagsik ang pusa, sila ay magkaibigan. Magkasama silang nakatira sa isang lumang kubo sa gilid ng bukirin. Ang pusa ay si Muning, tahimik at maingat, samantalang ang daga ay si Kutingting. Masayahin, ngunit likas na tuso. Tuwing gabi, sabay silang naghahanap ng pagkain, mga butil ng palay, tira-tirang kanin, at minsan ay hinog na mais na nahulog mula sa sako ng magsasaka. Isang araw, dumating ang tagutom. Halos wala nang makain sa buong bukirin. Dahil dito, nagpasya silang mag-ipon ng pagkain para sa darating na tag-ulan. Magtiwala tayo sa isa't isa, sabi ni Muning. Itatago natin ang pagkain sa ilalim ng sahig at hahatiin natin ito ng patas. Pumayag si Kutingting at tumango. Ngunit sa kanyang puso, may sumibol na kasakiman. Tuwing gabi, habang mahimbing ang tulog ni Muning, palihim na bumabalik si Kutingting sa taguan. Kaunti lamang daw ang kinukuha niya, hanggang sa mapansin ni Muning na pabawas ng pabawas ang kanilang ipon. May kumukuha ng pagkain, sabi ni Muning. Pero tayong dalawa lang ang nakakaalam ng taguan. Nagkunwari si Kutingting na nagulat. Baka may ahas o ipis, mabilis niyang palusot. Ngunit isang gabi, nagpanggap na natutulog si Muning. Doon niya nakita si Kutingting may hawak na butil ng palay. Nanginginig sa pagmamadali. Bakit mo ako niloko? Mariing tanong ng pusa. Napatigil ang daga. Sa halip na humingi ng tawad, tumawa siya. Mas mabilis ako kaysa sa'yo, sabi ni Kutingting. Mas matalino ako. Kung hindi mo nahuli, kasalanan mo. Napuno ng galit si Muning. Sa unang pagkakataon, ipinakita niya ang kanyang matutulis na kuko at matatalim na ngipin. Tumakbo si Kutingting ng buong lakas. Dumaan sa maliit na siwang na hindi mapasukan ng pusa. Mula noon, nabasag ang tiwala. Ipinangako ni Muning na hindi na niya muling hahayaang lokohin siya ng daga. At si Kutingting naman, dala ang takot at konsensya, ay nagtatago na lamang sa dilim. At kaya, hanggang ngayon, kapag nakita ng pusa ang daga, hindi na sila nag-uusap, hindi na sila nagbabahagi, bagkus sila'y nag-uunahan. Ang isa'y humahabol, ang isa'y tumatakas. Sinasabi ng mga matatanda, ang away ng pusa at daga ay hindi nagsimula sa galit, kundi sa pagkakanulo. Dahil kapag nasira ang tiwala, kahit ang pinakamalapit na magkaibigan ay nagiging magkaaway.